Iiyak na naman nakikita ko. Sino? May manggagalitan na naman, manggigigil na naman. Kaya mo na, Sen. Hindi, mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Totoo yun. Mas maganda nga, tuntua ko habang gigil. Ay, basta't may marami ka na makakampi. Baka balang isang araw, tumaob na lang. Let's go! Ito na nangyayari ngayon sa sa YouTube universe. Ito kung saan trending ngayon na nag-death threat di umano or nag-death wish si Senator Raffy Tulfo sa kanyang programa sa kanyang nemesis or kalaban na si Atty. Libayan. Tumaob na lang. So lang share sa inyo yung experience ko nung ako ay nakatanggap ng death threat. Ako na nakatanggap ako ng death threat sa trabaho. Sorry. Thank you. Sorry boss. So alam mo yung pakiramdam nung una ka natanggap ng death threat. Una ako natanggap ng death threat. O syempre kinabahan, pero hindi naman ganun kabang-kaba kasi nga during that time wala pa naman akong family. Ano pa naman tayo ng single tayo. So cargo pa naman yung sarili ko, kaya siguro paano naman ako, okay lang, di ba? Pero ngayon syempre iba lang usapin. Baka sumabog na sa puso. Ano starting sa sa industry ng crediting collection, sa CA Collector. Ang trabaho namin talaga prone kami sa confrontation at nagre-result pa yun sa death threat, no? Sa whole career ko nakatanggap ako ng 3 death threat, no? Work related, no? Kaya sinabi kong work related dahil explain ko sa inyo mamaya anong gagawin nyo din kung papasok kayo sa crediting collection na industriya para maiwasan nyo yung ganitong klaseng confrontation. At dapat equip kayo pagdating sa batas. Of course, isa rin yan. Ako naman handa magpadala ng bulaklak. Ganito gagawin yung pagpapasok ko sa crediting collection. Ang unang gagawin nyo, yung personal number nyo, huwag nyo bibigay kahit kanino pag work related, no? Separate yung company number at saka personal number mo. Kasi kapag sa personal number mo nag-text, ibig sabihin ng personal yung death threat sa'yo. Pag sa company, work related, ma-assist ka ng company dyan pagdating sa ganyang senaryo. At kapag naka-receive ka ng ganyang yung mga ganyang threat, no, sa text or messenger, paalam mo agad sa pamilya mo, no? And then kung work related yan, paalam mo sa management. Nang sa ganon, ma-assist ka nila sa legalities kung magsasampa ka ng kaso. Once na ma-identify mo kung sino yung nagsampa o nagano sa'yo na padala ng message na yun. Dahil hindi yan i-take for granted o i-take lightly kasi buhay ang pinag-uusapan sa issue na yan. Kaya si Atty. Libayan talagang alalang-alala at nakailang live nga siya, no? Tinatake niya yung death threat yung ni Raffy Tulfo. Hindi kayo kasya doon, di ba? Pupunta ka doon, sabi niya, Raffy Tulfo, poon, may kailangan po ako. Bakit? Wala po akong makain. O, punta ka doon sa kitchen. I-refer ka rin doon sa kitchen ng barko mo. Ganon din. Raffy Tulfo, kailangan ko ng abogado. Punta ka sa PAO. Punta rin sa gobyerno. Tapos sasabihin niya, Tulfo brand of justice. What the heck? Di ba? Ngayon, mga kabatas natin, bakit niya ginagawa yon? Personal interest. Dahil ba galit ako, kaya ako pinupunto yung mga ganyang bagay? Galit ako sa ginagawa niya. Bakit? Kasi nga,
Dito tayo may isa-save eh. Sigurado tayo dito sa gobyerno natin, ayusin lang natin yan. Anong ginagawa niya? Hindi. Dito kayo sa Tulfo Brand of Justice. Gusto niyang palitan yung PAO, di ba? Raffy Tulfo. Ano yung gusto niyang ipalit sa PAO? Raffy Tulfo Legal Aid Clinic. Hindi natuloy. Gusto niyang palitan lahat eh. Di ba? Ngayon, hindi galit yun. Sabi ko nga sa inyo, no? Maraming magkakaproblema doon sa paano ako mag-deliver, paano ako magsalita. Di ba? Ano itsura ko? Anong suot ko? Lahat ng ginagawa ko, meron at meron magkakaroon ng problema. Pero alam nyo ang dapat yung gawin sana. Di ba? Tignan nyo, alamin nyo, kung ano yung mga sinasabi ko. Yun lang. Ako thankful ako sa nakapag-YouTube tayo. Kasi before nung nagtatrabaho tayo, hindi nagka-pandemic, uwi bahay lang naman tayo, tulog eh. Balita, mainstream news. Pero nung nagka-YouTube na or nanonood ako ng YouTube, dun ko nakita yung the other side ng mainstream media. Pagpapanoorin nyo sa mainstream media, hindi mo mababalitaan na merong negative feedback kay Raffy Tulfo. Pagdating sa YouTube, doon mo makikita talaga yung mga nambabati ko sa kanya. Kasi pagkakaalam ko talaga, napakagaling ni Raffy Tulfo eh. Pero nung nag-YouTube na ako, doon ko nalaman na convicted criminal pala si Raffy Tulfo. 4 yung asawa niya, di ba? Tapos, nag-aayos siya ng family problem sa Raffy Tulfo in action about sa kabit. Actually, mga kabit-kabit na mga content, yan yung marami talagang views kasi literal talaga mga Pinoy ay marites at ng mga tolits, kaya talagang pipiyastahan talaga yan online. And then kung nag-aayos ka ng mga kabit-kabit issue, marital problem, and then may 4 kang babae sa buhay mo na pinakasalan. May mga kiss pa nga siya na yung pinal sa kanya ng mga dating kinakasama, yung asawa. Parang hindi worth it na siya yung mag-ayos ng mga problema ganyan. And to think, kapag dinala mo sa Raffy Tulfo in action yung inyong baho ng pamilya nyo, for life na yan dyan, pagpipiesta yan dyan, Ako personally, sa family ko, pag yung sa relatives ko, kapag may nababasa ako sa mga relatives ko na nag-post about family problem, pini-PM ko na huwag i-post yung mga ganyan. Kasi nga, ang problema ng pamilya ay dapat pag-usapan sa loob ng pamilya. Kasi nga, sino ba magtutulungan kundi family lang din naman. Kung i-broadcast mo yan, for life na yan dyan. At not unless buburay mo syempre. Pero kung sa Raffy Tulfo yung action kasi, hindi nila buburay yan eh. Kasi unang-una pagkakakitaan nila yan. Then sa issue naman ng tumutulong si Raffy Tulfo in action, sige, assuming na natin tumutulong nga, nagbibigay ng 5,000, 10,000. Alam nyo ba na isang content lang kung meron kang 1 million views sa isang content mo, approximately 50 milyong bayad niyan sa YouTube. Kasi alam ko, nag-YouTube ako eh. Kung magbibigay ka ng 5,000, 10,000, kabig ka pa rin ng malaki. At the expense ng kahihiyan at baho ng pamilya nyo. So kung meron kang family problem, please lang, wag yung dalhin sa Raffy Tulfo in action dahil unang-una, walang mabubuo dyan na pamilya dahil magkawatak-watak yan kasi nga una-una na-broadcast na kayo yan pag-uusapan ng tao. O sa inyo, huwag nyo dalhin sa Raffy Tulfo in action. Tumawag na lang. Wag naman. Well, kung makikita nyo ako ng personal, so kita nyo naman, mayroon akong mga balat dito sa labi. Actually, may bigote lang, may tahiyan, tsaka sa iba-ibang parte ng mukha ko, may mga balat yan. Anong tawag niyan hazard of the trade. Kasi sa trabaho talaga namin sa credit collection, lalo na pag na-assign ka sa mga hatakan portion, di mo maiwasan talaga may altercation, may magagalit, emosyon, nabibuild up, tapos nagkakapisikalan. Well, good thing naman yung sa aking napasukan before na company, may legal na advice na kalma mo yung sarili mo once masaktan ka, tumakbo ka,
report mo sa police, tapos yung police na yung bahala dyan. Isa nga pala nito, no, ang utang ay civil case, no, civil matter lang yan, pwede pag-usapan, ano. Pero once na nanakit ka na, di ba, eh may criminal aspect na yun. Kaya nga pag nasaktan, tulad dito, no, meron ako ditong isang pangyayari na walong tahiyan, singaw yan, and then ayaw ibigay yung motor. Syempre, ginagawa lang naman yung trabaho natin, nagkaroon ng pisikalan. So, pulis ang kumuha ng motor. At the same time, ang laki ng binayad ng customer sa akin kasi na ang laki ng damage sa right upper lip ko, no. And then yun, ang dami kong learning na tutunan na pag ang emotion mo mataas talaga, hindi ka nang pag-isip ng maayos. Kaya kami, no, sa mga Cavite Collection, train kami niya na ikalma yung sarili namin kahit nagsisigawan na dapat nasa wisyo ka pa rin, isipin mo pa rin na trabaho lang ito, walang personalan. Tumawag na lang. Wag naman. At observe nyo, pansinin nyo nga yung reaksyon ng abogado na kasama ni Rapi Tulfo sa programa na yun. Nung sinabi yung taog, kung sabi, huwag naman. Kasi syempre abogado yan, alam yung mga terms, di ba? Na pwedeng kasira nung ni Rapi Tulfo. Kasi abogado ni Rapi Tulfo yun. Sabi, huwag naman. Diba? Nandun yung concern kasi, di ba? Na abogado kasi yan eh. Baga, masanay sila pag-argumento. They win the battle in arguments. Hindi dahil i-wish mo yung tao na mamatay, di ba? O ano mangyayari masama. Which is, ewan ko, ba't Senator Rapi Tulfo, ba't ganito yung kanyang yung kanyang sinabi nung kanyang program na yun na kumaog, yung sumabog sa puso. Hindi naman kasi sumabog sa puso, ibig sabihin yun nasa outside yung papasok, di ba? Sasabog, di ba? Tapos yung papadala ng bulaklak. Parang ano yun, napaka-absurd, di ba? Napaka-wicked. Yun yung term, napaka-wicked, napakasama nun para sa isang tao na i-wish mo yung kalaban mo, kaaway mo na mamatay. Kasi papadalan mo ng bulaklak. Saka naisip ko naman nakapanood kay Rapi Tulfo na may other side itong idol niya. Baka sumabog na sa puso. Kung akala yung natutulungan kayo ni Rapi Tulfo, mali kayo doon. Kayo ang tumutulong sa kanila. Parang public to porn lang yan. No, kinontent ka lang. Tumawag na lang. Wag naman. Hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kuminsan nakikita ko, wala akong paano dito. Alam nyo ba yung katagang you may be legally right but morally incorrect. Actually, si Rapi Tulfo hindi pwedeng sampahan ng kaso kasi wala naman siyang binanggit na pangalan. No. Sino magkasampa ng kaso? So, legally right to. Legally, tama siya, di ba? Pero, morally incorrect. Hindi tama yung mag-wish ka ng kamatayan ng ibang tao. Lalo na't kaaway mo, di ba? You may be legally right, but morally incorrect. Best explanation yan. May iyak na naman dito ulit. Ha? May iyak na naman nakikita ko. Sino? May manggagalitan na naman, manggigigil na naman. Kaya mo na, Sen. Hindi, kaya mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Totoo yun. Mas maganda nga, tuntua ko habang gigil. Ay, basta't may marami ka na makakampi, Sen. Baka balang isang araw, tumawag na lang. Wag naman. Hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kuminsan nakikita ko, wala akong paano dito. Yung sa sobrang gigil na, kumbaga, Siri, ba't tuwan ka, Siri? ginawa na lang mission sa buhay, yung magalit. So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Atakihin. Eh, ako naman, handa magpadala ng bulaklak. At yun na nga, kung gusto mo yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. And yun lang, see you on the next video.